Si Eva, duguan, nakaupo sa police station na may dalang larwang ballerina. Naaalala niya ang mahalagang oras kasama ang kanyang ama. Sabay silang sumasayaw, at sinabi niya sa kanya na kamukha niya ang kanyang kapatid habang lumalaki siya. Nang gabing yun, nilalaro ni Eva ang kanyang laruan nang lumabas sa tubig ang mga sundalo sa labas. Sinimulan nilang ilabas ang mga gwardya isa-isa. Ang ama ni Eva, na nasa banyo, ay nakakita ng isang sundalong paparating. Pagkatapos ay nakikipag-ugnayan siya sa kanya habang nakikipaglaban. Naghagis siya ng smoke grenade at inihagis siya pababa. Nakita niyang mas maraming sundalo ang darating, kaya naghagis siya ng mas maraming granada at sumugod sa kanyang anak. Sinabi niya sa kanya na tumahimik at nagtago sila sa tabi ng pinto. Habang nagmamadaling pumasok ang mga kawal, nakipag-ugnayan siya at isa-isa silang inilabas. Pagkatapos ay inilagay niya kahit na sa isang lihim na silid at naghanda upang labanan habang mas maraming sundalo ang darating. Pinapanood ni Eva ang kanyang ama mula sa lihim na silid. Di nagtagal, na-neutralize siya ng mga sundalo. Dumating doon ang amo ng sundalo, ang Chancellor. Tinatanong niya kung nasaan ang babae dahil kabilang siya sa kanilang angkan. Ang Chancellor ay naglabas ng baril at naglagay ng isang bala dito. Binigyan niya siya ng baril at sinabi na sa pamamagitan nito, maaari niyang patayin siya at ang kanyang anak na babae ay mamamatay, o magpakamatay, at ang kanyang anak na babae ay magiging ligtas. Babarilin na sana niya ang sarili nang tawagin niya ang kanyang ama. Habang nagagambala ang mga sundalo, binaril niya ang isa, at nagsimula muli ang laban. Umalis ang Chancellor doon. Inilabas niya ang lahat ng mga sundalo, ngunit napin ng isa. Habang nagpupumiglas sila, lumabas si Eva, kumuha ng baril, at binaril ang sundalo. Lumapit sa kanya ang kanyang ama, sinasabing okay lang kapag binaril sila ng mga sundalo. Pagkatapos ay dinala niya siya sa lihim na silid at nag-set up ng isang bomba. Habang tumatakbo, nabaril siya, ngunit nakatakbo palabas kasama ang kanyang anak na babae. Sa loob, pinasabog ng bomba ang mga sundalo. Sinubukan niyang umalis kasama ang kanyang ama, ngunit duguan siya at namatay doon sa sandaling yun. Dumating ang mga pulis doon. Sa istasyon ng pulisya, dumating ang may-ari ng Continental ng New York na si Winston upang makipagkita kay Eve. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay nagmamalasakit sa kanya, kaya naman gusto niyang ilayo siya sa lahat ng karahasan. Siya ay nag-aalok na dalhin siya sa pamilya ng kanyang ama, dahil sila ang magbabantay sa kanya. Dumating sila sa punong tanggapan ng Roscaroma, kung saan nakikipagpulong siya sa direktor, at nagpasya siyang i-enroll siya sa kanilang organisasyon. Umalis si Winston pagkatapos ibigay sa kanya ang kanilang barya. Si Noji, isa sa mga guro, ay nagsabi sa kanya na ang kanyang ama ay isa sa kanila. Pagkalipas ng 12 taon, lumaki na si Eva. Nagsasanay siya ng ballet habang binabantayan siya ng direktor. Paulit-ulit siyang nahuhulog, nasugatan ang kanyang binti. Inutusan niya siyang huminto at tinawagan ang kaibigan niyang si Tatiana. Pumunta siya sa kwarto niya at tinawag siya. Pakiramdam ng kaibigan niyang si Tatiana ay sobra na ito para sa kanya. Ngunit ang kanilang tunay na pagsasanay ay pakikipaglaban, kung saan natututo siyang bumaril at lumaban, habang siya ay nahuhulog sa kanyang pagsasanay. Pinagalitan siya ni Noji, sinasabing hinahayaan niyang manalo ang kanyang kalaban. Dapat siyang lumaban sa kanyang lakas, hindi sa lakas ng kanyang kalaban. Sa kanyang payo, nagsimula siyang maging mahusay sa kanyang pagsasanay. Isang araw, nakita niyang nawawala si Tatiana. Pumunta siya sa direktor para tanungin kung nasaan siya. Hindi siya maaaring maging Roscaroma, kaya siya ay pinakawalan. Hindi siya binuo tulad niya. Hinihiling niya sa kanya na paalalahanan siya habang nararamdaman niyang handa na siya. Sumang-ayon ang direktor sa kanya at sinabing kailangan niyang makapasa sa isang huling pagsubok. Inilagay nila siya sa isang silid kung saan nasa mesa ang dalawang nakabukas na baril. Inilabas ng isang lalaki ang isang babae, tinutulak siya sa silid. Umupo siya sa tapat niya. Siya ay isang Roscaroma assassin na nabigong gampanan ang kanyang tungkulin. Habang nagsisimula ang timer, sinimulan nilang tipunin ang baril. Ginawa muna ito ni Eva, ngunit nag-aalangan siyang barilin. Ngunit kapag sinubukan niyang barilin siya, ibinababa niya siya. Isang araw, nakaupo siya sa kanyang dormitoryo nang makarinig siya ng kaguluhan sa labas. Lumabas siya upang tingnan at nalaman niyang si John Wick ang bumibisita sa direktor. Nang aalis si John, tinanong niya kung paano siya magiging katulad niya.
Ngunit pinayuhan siya ni John na talikuran ang marahas na landas na ito habang may oras pa. Ibinigay ni Noj kay Eva ang kanyang unang assignment. Kailangan niyang protektahan ang isang babae dahil natatakot ang kanyang ama na susubukan siyang agawin ng kanyang katunggali. Nakatanggap siya ng bala ng magnanakaw para sa kanyang unang assignment. Nakarating siya sa lugar at mula sa malayo ay binabantayan niya ang dalaga. Nakita niya ang ilang mga tao na papalapit sa isang babae. Nagmamadali siyang iligtas siya. Sinabihan siya ng kanilang pinuno na lumayo, ngunit hindi siya magsisimula sa laban. Habang nakikipag-away siya sa mga miyembro ng gang, inalis ng pinuno ang babae. Tapos talunin ang lahat ng mga goons, tumakbo siya upang iligtas ang babae. Pagkatapos ay iniligtas niya ang babae at dinala siya. Siya ay naging ganap na miyembro ng Roscaroma. Makalipas ang 2 buwan, nasa ibang misyon na siya at katatapos lang ng kanyang trabaho. Lumabas siya ng club, ngunit nang paalis na siya dala ang kanyang sasakyan, biglang, isang kotse ang humaharurot papunta sa kanya at bumangga sa kanyang sasakyan. Nagsimula itong barilin sa kanya, kaya bumaba siya ng kotse at inasikaso sila. Nakikita niyang pareho sila ng marka ng mga taong pumatay sa kanyang ama. At gustong kunin siya. Dumating siya sa punong tanggapan ng Roscaroma na may hawak na kamay. Ipinakita niya ang marka sa direktor at tinanong kung sino sila. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang matandang kulto. Lubhang mapanganib, may old truths na sila na hindi sila makikialam sa trabaho ng isa't isa. Ngunit sinabi niyang pinatay nila ang kanyang ama, kaya nararapat siyang sagutin. Ngunit ipinag-utos niya sa kanya na huwag nang ituloy ang bagay na ito, dahil hindi nila masisira ang tigil-tigilan para sa paghihiganti. Pagkatapos ay pumunta siya sa Hotel Continental at hiniling na makipagkita kay Winston. Tanong nito sa kanya, ngunit binabalaan niya siya na ang pagpupursige nito ay nagpapalala lamang ng mga bagay. Ngunit nang makita ang kanyang pagpupursige, nagpasya siyang tumulong. Ipinaalam niya sa kanya na isa sa mga miyembro ng angkan, si Daniel Pine, ay nananatili sa Prague Continental. Pagkatapos ay kumonekta siya sa serbisyo ng kontrata at hiningi ang file ni Daniel. Malaki ang bounty sa kanya. Pagkatapos ay ibinigay niya ang file kay Eve. Pagkatapos ay dumating siya sa Prague at nag-book ng isang silid sa Continental. Sa reception, may mga assassins na nakaupo. Tawag ng isa sa kanila na si Lena ang sniper na nagbabanat tiyak na pumapasok si Eva sa kwarto ni Daniel. Pumasok si Eva sa kanyang silid at nalaman niyang nakaset up siya ng bitag sa pintuan. Biglang lumabas ang isang batang babae na nagngangalang Ella. Lumabas din si Daniel na may dalang baril at sinabihan siyang magtago sa likod niya. Ipinaalam niya sa kanya na maaaring may dumating. Sinabi ni Eve na gusto lang niyang hanapin ang mga taong may marka habang pinatay nila ang kanyang ama. Sinabi ni Daniel na napunta siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Ipinaalam ng sniper kay Lena na nag-uusap lang sila. Pagkatapos ay dinobol ni Lena ang bounty money. Ang mga mamamatay tao na nakakita nito ay nagpas siyang makipag-ugnayan. Nakuha rin ni Daniel ang balita at binalaan si Eve na ang lugar ay malapit ng maging isang lugar ng digmaan, at naghahanda ng umalis. Sinira ng mga mamamatay tao. Binuksan ang pinto, binubuksan ang bitag. Hindi nagtagal, nagsimula ang isang putok ng baril habang sumugod ang iba pang mga assassin. Nakikipag-ugnayan din si Eve sa kanila habang si Daniel ay umalis kasama ang kanyang anak na babae. Si Daniel, kasama ang kanyang anak na babae, ay naglabas ng ilang mga mamamatay tao at nakita na si Eva ay darating. Sabay silang pumasok sa elevator. Hiniling ni Daniel sa kanya na tulungan siyang protektahan ng kanyang anak dahil karapat-dapat ito ng mas mabuting buhay. Pumunta sila sa hotel dahil mas maraming assassin ang darating. Hinaranggan ng tram ang kanilang paningin habang nakikipag-ugnayan si Daniel sa mga assassin. Habang dumadaan ang tram, nakita nilang nabaril si Daniel at sinaktan ni Lena si Eve mula sa likuran. Kinuha nila si Ella at tumakas doon. Ipinaalam ni Lena sa Chancellor na nakuha na nila ang babae. Tinutukan ng baril ng Continental Security si Eve at iba pang mga assassin. Sinabi ni Eve na iba ang nagsimula nito at hindi siya pumatay ng sinuman, kaya hindi nilalabag ang anumang tuntunin. Binaril ng security ang lahat maliban sa kanya. Saka siya umalis doon. Dumating siya sa tindahan ng baril na nagpapakita ng barya. Ipinakita niya sa tindera ang marka at nagtanong tungkol dito. Sinabi niya, sa kanya nakakaunti lang ang alam niya tungkol sa kanila at gusto niyang panatilihin ito sa ganoong paraan. Kung gusto niyang bumili ng mga baril, hindi siya makakatulong sa anumang bagay. Eva at pumasok sa kanyang lihim na taguan.
Sinusuri nila ang baril nang biglang barilin sila ng mga sundalo ng angkan. Nagtago sila at ang tindera ay nasugatan mismo, kaya nagtago siya sa loob. Tumakbo rin siya papasok sa isang silid at nakakita ng ilang granada. Nagsisimula siyang makatakas sa kanyang paraan. Isa-isa rin niyang inilalabas ang lahat ng miyembro ng clan. Nakita ng may-ari ng tindahan ang marka ng angkan sa mga kamay ng umaatake, kaya nagpasya siyang tulungan siya. Nagpapakita siya ng isang bayan, nakaupo si Paul sa isang mapa. Sinabi niya sa kanya na mag-ingat dahil walang nabuhay mula sa bayang yun. Humihingi siya ng kotse. Dumating si Eva sa bayan habang pinagmamasdan siya ng isang lalaki mula sa malayo. Tumawag ang direktor at inutusan siyang bumalik. Ang kanyang pagkilos ay sisir sa mga taon ng kapayapaan. Ngunit pinutol niya ang tawag. Bigla siyang huminto habang nasa harapan ng mga naglalakad. Pagkatapos ay tumingin siya sa tindahan at pumasok sa loob nito. Nakahanap siya ng mga larwang ballerina na katulad ng sa kanya. Pumunta siya sa counter at umorder ng kape. Napansin niyang nagsisilabasan na ang mga tao sa kafe. May lumabas na lalaki sa kotse at pumasok sa shop. Nakita niya siya at babarilin na sana nang tumabi si Eva at nagtago. Magsisimula ang isang putukan at sa lalong madaling panahon ay magiging hand-to-hand na labanan. Tumatawag ang barista at humingi ng tulong. Inilabas ni Eve ang lalaki at tumakbo sa itaas para magtago. Ngunit inaatake siya ng barista na may kutsilyo. Sa labas, naghahanda na ang mga tao sa pakikipaglaban. Ang lumabas, lahat ng tao sa bayan ay miyembro ng angkan. Inilagay ni Eve ang barista sa freezer. Ang ibang miyembro ng clan ay pumasok sa loob at kasama pa sila sa pagsukat. At inilabas sila isa-isa. Lumabas siya ng kafe. Ipinapalam ng tagamasid na ang tagalabas ay buhay pa. Ang chancellor ay nagsasagawa ng bowl protocol. Habang bumukas ang mga sirena, pinapasok ng mga taong bayan ang mga bata sa loob. At lumabas na may dalang mga sandata para patayin siya. Tumakbo si Eva at kinuha ang ilan sa kanila sa proseso. Ngunit sa lalong madaling panahon siya ay na-corner. Dumating si Lena at nakita na siya ay isang Roskaruma. Kaya pinatumba niya siya. Si Chancellor ay kausap si Ella na kanyang apo. Sinabi niya sa kanya na sinusubukan siyang kunin ng kanyang ama. Kahit na siya ay kabilang sa kanila. Isa pa, galit siya sa kanya. Dumating si Lena at ipinaalam sa kanya na ang tagalabas ay nahuli. Tinatanong niya kung patay na siya. Sumagot siya na siya ay Roskaroma. Pumunta si Chancellor para salubungin siya. Sinabi niya Roskaroma at mayroon silang isang karaniwang pag-unawa sa kanilang mga tungkulin. Hindi sila umaatake sa isa't isa. So anong ginagawa niya dito? Sagot niya na walang kinalaman si Roskaroma dito. Sinabi ni Chancellor kung siya ay dumating para sa babae. Siya ay nagkakamali. Ang babae ay kanyang apo. Nagulat si Eva na nilagyan niya ng bounty ang kanyang anak. Ang sabi ng Chancellor ay mapaparusahan ang sinumang lalabag sa panuntunan. Napagtanto ni Chancellor kung sino siya. Pumunta siya sa labas at sinabi kay Lena na kapatid niya ito. Biglang may narinig na putok ng baril. Pumunta sila sa silid at nakita si Eva na sinusubukang palayain ang sarili. Nang sinubukan ng isa sa mga miyembro na barilin si Eve, binaril siya ni Lena. Tumatakbo si Eve mula roon. Tumakbo si Lena sa likuran niya. Tinutukan siya ng baril ni Eve. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lena na siya ay kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanya na mali ang kanilang ama na kinuha siya. Dahil doon, namatay ang kanilang ina. Ngunit ipinagtanggol ni Eve ang kanyang ama. Sinabing gusto niyang bigyan siya ng normal na buhay. Sarkastikong sabi nito na ipagmamalaki niyang makita siya. Habang nagtatalo sila, sa labas, pinalibutan ng mga sundalo ang lugar. Ipinaalam nila sa isang chancellor na nag-uusap lang sila. Inutusan sila ng chancellor na ilabas silang dalawa. Naghagis sila ng granada sa loob ng silid. Sinusubukan nilang duck at mapasabog. Si Eve ay bahagyang nasugatan, ngunit nakita si Lena na nasugatan ng husto. Namatay siya sa mga bisig ni Eva. Pumasok ang mga sundalo sa loob, kaya kumuha si Eva ng katana at inilabas sila. Nagtatanong ang chancellor sa radyo kung patay na ba siya o hindi. Kinuha ni Eva ang radyo at sinabi sa kanya na magtatapos ito sa kanyang kamatayan. Pagkatapos ay tinawagan ng chancellor ang direktor at sinabi sa kanya na kung hindi niya tatawagan ang kanyang miyembro, magkakaroon sila ng problema. Sinabi niya na si Eva ay naging buhong at hindi nakikinig sa kanya, ngunit magpapadala siya ng mag-aalaga sa kanya. Pagsapit ng gabi, dumarating si John Wick sa pamamagitan ng tren.
Hinanap ni John si Eva at hiniling na umalis siya o siya ay mamamatay. Ngunit sinabi niya sa kanya kung ano ang ginawa nila sa kanyang ama. Ngunit sinabi ni John na hindi makakatulong ang paghihiganti. Nakipag-away si Eva kay John, ngunit madali niya itong matalo. Ngunit hindi niya ito pinatay at sinabihan siyang umalis sa lugar. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na hayaan siyang gawin ang kanyang mga bagay hanggang hating gabi. Pagkatapos nito, maaari niya itong patayin. Pagkatapos ay binitawan siya ni John. Pagkatapos ay kinuha ni Eva ang isang kawal at pinasabog siya. Nakikita ito ng tagamasid at ipinaalam sa Chancellor. Ang Chancellor ay muling nagsagawa ng buong protocol. Hinahabol siya ng kulto habang inilalabas niya ang mga ito at tinatakbuhan sila. Dumating siya sa kanilang armory. Ipinapalam ng tagamasid sa lahat na siya ay nasa armory. Inutusan ng Chancellor ang kanyang pinakamahusay na tao na patayin siya. Nag-set up si Eva ng isang bitag sa armory. Pagdating ng mga miyembro, napapasabog sila. Nang pumasok ang ibang miyembro, nakita nila si Eve na may hawak na baril at sila ay sumabog. Nagsisimula siyang sunugin ang mga ito. Ngunit ang pinakamahusay na mga mamamatay tao ay may dalang baril at lumalaban sila. Pinagpapalo siya ng husto ni Eve, kaya nagtago siya sa likod ng kotse. Kapag dumating ang iba, inilalabas niya ang mga ito. Ang pangunahing lalaki ay lumabas mula sa pagtatago at inaatake siya. Magkahawak kamay silang nakikipaglaban, nasusunog ang buong lugar. Pupunta ang lalaki para bugbugin siya habang nakikipag-away. Pareho nilang kinuha ang kanilang baril, ngunit unang nagpaputok ang lalaki. Iniiwasan niya ang pag-atake at umalis doon. Sa labas, mas maraming miyembro ang naghahanap sa kanya, kaya inilabas niya sila. Lumabas din ang lalaki at pinaputukan siya. Tumalon siya sa isang bahay. Sinabihan ng mga miyembro ang Chancellor na umalis siya para sa kanyang kaligtasan. Siya ay nag-aatubili ngunit nagpa siya na sumama sa kanyang apo. Sa bahay, nakakita si Eva ng isang water cannon. Siya pagkatapos ay lumabas na may sumasabog na tubig habang ang lalaki ay gumagamit ng baril ng apoy. Parehong sinubukang patulan ang isa't isa kapag binago ni Eva ang daloy. Ang paghampas sa lalaki habang siya ay nahuhulog din dahil sa lakas ng tubig. Pagkatapos ay bumangon siya upang patayin siya ng si John, binabantayan siya, pasabugin ng baril ng lalaki, pinatay siya. Sinubukan ng mga miyembro ng cult na patayin si John, ngunit madali lang niya silang inilabas. Habang paalis ang Chancellor kasama si Ella, dumating doon si Eve at pinaputukan ang sasakyan. Nabangga ang sasakyan. Lumabas si Chancellor at sinabi sa kanya na sapat na. Wala siyang mababago. Kahit mamatay siya, may iba pang darating para hanapin siya. Ang cult ay mananatiling hinahabol siya. Ngunit siya ay sapat na sa kanyang mga salita at shoot sa kanya patay. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Ella mula doon habang pinapanood siya ni John. Pagkatapos ay tinawagan niya ang direktor para sabihin na patay na ang Chancellor. Muling nakasama ni Ella ang kanyang ama. Si Eve ay nanunood ng mga palabas ng kanyang kaibigan na si Tatiana. Kapag nasa serbisyo ng kontrata, ang bounty ni Eva ay dumating para sa isang malaking halaga ng pera. Habang nakukuha ng bawat assassin ang mensahe, natatanggap din niya ito. Kaya umalis na siya doon. Kaya ito ay isang recap ng pelikulang Ballerina 2025. Tingnan din ang aming iba pang mga video.